church! Ayan po. Sige po, tayo ay tumayo. Sige, to start this morning, no, I know yung iba dito, parang kakagising niya pa lang. Pero let me share a short scripture po from the book of Micah chapter 7, verses 7 to 9, Pinoy version. Sabi doon, pero ako, kay Lord ako aasa. Hihintayin ko ang Diyos na magliligtas sa akin. Papakinggan ako ng aking Diyos. Huwag kang magsaya sa nangyari sa akin kaaway. Bumagsak man ako, babangon din ako. Pag nasa dilim ako, si Lord ang ilaw ko. Nagkasala ako kay Lord, kaya titiisin ko ang galit niya hanggang sa ipagtanggol niya ako at hatulan na walang kasalanan. Dadalhin niya rin ako sa liwanag, makikita ko ang kanyang pagliligtas. You know what, church? It's a great reminder that all hope is not lost. Kung ano man yung mga pinagpipray mo, kung ano man yung mga dinadanas mo ngayon, sabi dun sa verse, dinig ka ng Diyos. May pangako ang Diyos, hindi ka niya iiwan, sasamahan ka niya. Kung nararamdaman mo na mahirap, mabigat, nag-iisa ka, sabi ng scripture, sabi ng word ni Lord, nak, nararamdaman mo lang yan, pero ang totoo, kasama mo ako. Kaya ano pang rason natin para hindi mag-worship? Ano pang rason natin para hindi magsaya? Araw-araw kasiyahan. Possible ba yon? Yes! Hindi araw-araw maganda ang sitwasyon, pero araw-araw mabuti ang Diyos. Kaya as we sing this song, can we make this our prayer? Jesus, we invite you in this place. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Minsan pa, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Come on, tayo magpuri!
know the drill, church? Wala kang katulad, wala kang katulad, Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Wala kang katulad, Wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Isa pa, pinakamalakas, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Sino? Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ikaw at ikaw pa rin. Yeah! Magpakailanman magsasaya sa Panginoon. Pagpupuri. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamat ang magpakailanman. Minsan pa pagpupurit pagsamba, pagpupurit pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking Sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng Kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamat at magpakailanman. Minsan pa, ika'y ang aking sasambahin, ngalan
magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Come on! Ang the best na palakpak ay para sa Panginoon. Palakpak na pang Diyos. Sa taas, sa taas. Hallelujah, Jesus. We thank you. Napakasarap sa presensya mo. Truly, we feel home in your presence. Ito ang aming kasiyahan. Ito ang aming pahinga. This is our comfort. And this is where we find hope. So ngayon, Panginoon, lumalapit ulit ang bawat isa na narito. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba. That once again, you remind us of your word. You remind us of your promise. You are a good and faithful God. And in you we have hope. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman, aking kapayapaan. Pangako mo'y aking panghawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat at magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Ito'y aking panghahawakan. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman, aking kapayapaan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat at magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat at magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo, Diyos. Sa'yo kami kumakapit, Panginoon.
When we have you, we have everything. Ikaw ang tanging kailangan namin. Kaya ko bang ibigay ang lahat kung sa sarili hindi na sapat? Kay raming kulang di kayang punan. Gawin mo itong panalangin sa umagang ito. Laging sinusubok ang pusong pagkat, ngunit umaapaw yung pagmamahal. Kay raming kulang ang iyong pilingan. Ngayon pa ba magdududa? Katapatan mo ay subok na. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga talaliwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y dakila gaya ng ibon sa kalangitan. Bawat kailang ay tutugunan. Sabihin mo lang ang iyong salita, handang makinig at sa'yo'y magtiwala. O aking Ama, sa'yo lang aasa. Ibigin mo ang pagdududa. Katapatan mo ay sapat na. Ramdam ka sa hangin ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga talaliwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y dakila gaya ng
sa kalangitan. Ikaw ang tanging kailangan. Aking Jesus, binigay mong lahat. Krus ng pag-ibig na higit sa sapat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang tapat at dakilang Diyos na hindi nagkulang sa atin. Maraming salamat sa matindi mong presensya, Panginoon, na pinupuno kami, binubuhay ulit kami. We want more of you, Lord. Thank you for encountering us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan, good morning po, Life Giver Binyan. Ayan, i-appreciate naman po natin yung Panginoon sa buhay nating worship team. Ayan. Sino po dito na bless? Worship pa lang. Amen po ba? Amen. Ayan, muli po, ako po si Mark Guillermo. Andito po ako not to brag, kundi nandito po ako para share ko sa inyo ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Ang verse po na pinanghahawakan ko about giving ay yung ikalawa mga taga-Korinto 9 verse 7. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-atubili at hindi sapilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Sa totoo lang po, hindi naman kailangan ng Diyos ang yaman natin. Wala po ni sa alikabok ng yaman ng ating Panginoon yan. Actually po, binibigyan niya lang tayo ng pagkakataon ng Panginoon na ipakita kung gaano tayo katapat sa Kanya at sa Kanyang mga utos. Sa pagbibigay po, pinapakita mo na pinagpapala ka at kasabay nito, nagiging instrumento ka upang pagpalain naman ng iba. At dahil dito, mas madami ang nagpapasalamat at nagpupuri dahil nararamdaman nila ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan mo. Hindi po madamot ang Diyos. Kaya wag mo din ipagdamot yung blessing na pinadaan sa iyo ni Lord. You are blessed and used by God as a channel of blessings. Kaya naman po wag tayong magdalawang isip sa pagbibigay. Hindi po importante kung gaano kalaki. Hindi po importante. Ang importante po dito ay pagsunod sa utos at pagbabalik ng tiwala mo at papuri sa ating Diyos. Ayan po, short testimony lang po. 2023 po, nung makilala namin si Lord dito sa Life Giver Binyan. And since then, narinig ko na yung tithes, offering, at lalo na yung first fruit. As days and months go by, nauunawaan ko siya at nagkaroon pa nga ako ng katanungan na bakit sila nakakapagbigay ng ganun. Bakit sila kaya nila yon? Dahil ba may kaya sila? Katanungang sinagot nilang Word of God sa Bible verse nung mabasa ko po yung babaeng balo na nagbigay ng 2 sentimong barya niya. At sinabi ni Jesus na mas higit pa ang binigay niya kaysa sa alay ng mga mayayaman na mula sa labis lang ng kanilang kayamanan. Doon nalinawan ako na it's not about how much, kundi it's about how large your heart is. Heart that is willing to obey God. And it's about how deep is your faith and how you trust God at kung paano ka magiging tapat kay Lord. At sobrang thankful po ako kay Lord kasi pinaranas niya sa akin
ang blessings niya at ang maging channel of blessings niya. 20 years po in service. Kasabay po niya promotion, 1 rank higher po. Tapos po, new service din po. Ayan. At lalo na po nang iparana sa akin ni Lord ang mag-first fruit, ang makapagbigay sa satellite namin, at makapag-sponsor po ng mga disciples ko sa kanilang life retreat. Marami po pang pinagkaloob ng Panginoon sa amin, ng pamilya ko, lalo na po sa akin. Si Lord po nagsusustain ng kalakasan ng buong pamilya ko, at nagagamit po namin to sa pag-serve sa Kanya. Biniyaan niya po ako ng pamilya na hindi naman po perpekto, pero ang sentro naman po at kinikilala ay ang Panginoon, ang Diyos na buhay. Andyan din po ang spiritual family namin na patuloy na gumagabay sa amin para palakasin ang pakikipagrelasyon namin sa Panginoon. At lastly po, ang importante po ay binigay sa akin ni Lord ay ang tiwala. Pinagkatiwalaan niya po ako ng mga taong gagabayan, mamahalin at i-disciple upang makilala at mapalalim ang relasyon niya sa Kanya, at sa ganon ay sila naman po ang mapunta sa ganitong pagkakataon at sila naman ang mag-share sa inyo kung gaano sila minahal at pinagpala ng Panginoon. Amen po? Ayan, sige po. Itaas po natin yung kaloob natin at tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus, Father God. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa pagkakataong binigay mo sa amin na maibalik namin sa iyo ang papuri at ipakita na kami ay nagtitiwala na ikaw ang Panginoon na kayang pagpalain ng lahat ng naaayon sa kalooban mo. Lord, sa mga kapatid namin hindi pa able makapagbigay, tingnan mo ang kanilang puso at approach, Panginoon, at pagpalain mo po sila na sa ganoon maramdaman din nila ang pagiging instrumento ng pagpapala. Ito po ang sama-sama namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, sa mga online po, pwede po tayo magbigay through online. May UB account po tayo at GCash. Happy giving po. Ayan po, let's ready our Bible, notebook, and pen. And our heart to receive God's word mula sa ating speaker. The man of God, very anointing po si Rev John David. Amen. Good morning po, everyone. Ayan. Alright. Thank you, Lord. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa buhay ni Kuya Mark. Amen. Praise God. Truly, God is the God of promotion. Amen. Hindi madamot ang Lord sa promotion basta ikaw ay naglilingkod ng tapat sa Kanya. Amen. Diba? Praise the Lord. Let's pray. Lord, we thank you, we love you, we honor you. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. And we know, Lord, na patuloy ka magiging tapat sa aming buhay. Lord, we pray sa oras na to, kausapin mo kami muli. Panginoon, even yung mga nasa online, kakausapin mo po. At naniniwala kami, uuwi kami, daladala ang word mo, transformed, renewed, revived, redirected, O God, ng mga salita mo na nagbibigay ng buhay, O Lord. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakas po na palakpak para sa Panginoon. Thank you, Lord. Natapos na po ang January. Alright? Diba? But tuloy-tuloy po tayo sa panibagong taon na ginawa at ginagawa ng Lord sa atin. Ilan dito excited sa mga gagawin ni Lord sa taong ito? Amen. Are you hopeful? Diba? Na talagang alam mo, this year, the Lord has prepared something big, something great. Amen ba yun? This very morning, we'll be talking about something, alam mo, medyo, alright, hindi siya usual na pinag-uusapan, but I think kailangan itong mangyari in order for us. Diba? Na talagang mahawakan mo at ma-receive mo lahat ng bagay na hinanda ni Lord sa'yo. Okay? So, let's talk about stretching or breaking. Yan. Okay? Stretching or breaking. Itong taon na to, will you allow God to stretch you? Okay? Handa ka ba? Open ka ba? Nabatakin ka ni Lord? Okay, tingnan mo ang katabi mo, nababatak pa ba? O magkaiba ha, baka mamaya, mali yung pagkakarinig nyo. Hindi ko sinasabing bumabatak pa, okay? Diba? Nababatak pa ba? Alright? Okay? So, importante yon.
Kasi dalawa ang pwedeng mangyari sa atin dito ngayong taon na to. Either you allow God to stretch you, or in that process of stretching, kaya gaya ng mga usual response natin, we break. Okay? Diba? So dalawa lang. Either hayaan mo si Lord na hilahin ka niya at i-stretch ka niya para lumaki ka, dahil pag lumaki ka, magkakasya sa'yo yung bagay na gustong ibigay ni Lord sa'yo. Because I don't think na same lang ang plano ni Lord sa'yo sa taong ito sa plano niya last year. Hindi ganoon ang Diyos natin. Our God is a progressive God. Amen. Hindi siya umuulit lang na Diyos. Yung plano niya ng 2025, hindi na yun ang plano niya sa'yo this 2026. Amen. Year after year, may bagong ginagawa si Lord. Amen. There's a new wine, there's a new wave, there's a new movement of the Lord. Okay, pero kailangan stretch ka. Okay, kaya lang crucial yung process ng stretching. Kasi ang dami doon sa process ng stretching, instead na mag-bend, imbes na ma-stretch, they break. Amen. Imbes na lumaki ka, napuputol ka. So itong taon na to, sana huwag kang maging manananggal. Okay, kasi baka mahati ka eh. Alright? So ikot po yung pag-uusapan natin sa Luke chapter 5, 36-39. Pero actually, pag-uusapan natin yung buong Luke 5. Ang ganda po niya. Pero ito po yung main text natin. Then Jesus gave them this illustration, NLT translation po ito. No one tears a piece of cloth from a new garment and uses it to patch an old garment. Wala daw pumupunit ng bagong damit, di ba? Wala naman daw matinong tao, di ba, na bumili ka ng bagong damit para punitin yung bagong damit kasi itatapal mo doon sa luma mong damit. Tama? Walang gumagawa nun. For the new garment would be ruined and the new patch wouldn't even match the old. Hindi magmamatch. Imagine mo, sinira mo yung bago mong damit para doon sa luma. Okay? And no one puts new wine in old wineskins. Wala daw naglalagay ng bagong alak, bagong wine doon sa lumang lalagyan. For the new wine would burst the wineskin. Kasi yung bagong wine, pag nilagay mo daw doon sa lumang lalagyan, ay puputok, sasabog siya. Spilling the wine, matatapon lang yung nilagay and ruining the skins. Both silang nasira. Natapon yung bagong wine, nawasak yung pinaglalagyan na luma. So kaya nga, 38, the new wine must be stored in new wineskin. So yung bagong wine ay dapat nilalagay sa bagong lalagyan. Amen? Hindi talaga match ang luma at bago. Okay? Kailangan talaga yung bago, ilagay mo rin sa bago. But no one who drinks the old wine seems to want the new. Pero wala naman daw na nakatikim na ng lumang wine na maghahanap ng bago. Okay? Well, practically yes, kasi mas masarap yung luma. Pero hindi yun ang pinag-uusapan, may context yan eh. The old is just fine, they say. Hindi, okay na ako dun sa luma. Ayos na ako dun. Alam mo, ang daming tao, hindi, okay na ako sa ganito. Okay? Hindi, okay na, masaya na ako. Okay, ganito na lang ako. Ayos na ako. Alam mo, problema talaga kapag gusto kang baguhin ng Diyos, tas ayaw mo magpabago. Problema yun. Okay? So, problema pag gusto kang baguhin ng Diyos, tapos, hindi, okay na ako eh. Okay na ako. Okay? Hello, andyan pa ba kayo? Kasi kung talagang okay ka na, di sana kinuha ka na ni Lord, okay ka na pala eh. Hindi ka nakakausapin ni Lord. Kasi ang kinakausap ni Lord, yung mga kailangan niyang baguhin kasi hindi pa sila okay. But the problem is, we settle, okay, in our understanding na okay ka na. Kaya di ba, daming tao pag sinagot mo, pag tinanong mo, kamusta ka? Okay naman ako, okay naman. Hello? Sounds familiar? Di ba? Problema talaga kapag gusto mong magbago ang buhay mo, pero hindi ka naman willing na personally magbago. Problema yan. Okay? Problema talaga kapag gusto mong magbago, ang gusto mo lang magbago ay yung sitwasyon mo. Pero hindi naman ikaw mismo ay willing magbago. Okay, yung gusto mo sitwasyon mo lang yung magbago, pero ikaw hindi ka personally willing mag-adjust. Diba? Hindi ka willing i-adjust ang ugali mo, pamumuhay mo. Amen? Ang daming tao gusto nilang magbago ang buhay nila, pero ang daming tao gusto nilang magbago ang buhay nila nang hindi nila kinakailangang magbago personally. Okay, basta gusto ko lang magbago buhay ko, pero ayoko magbago personally. Pwede ba yun? Tingin nyo, pwede ba yun? Siyempre hindi. Gusto ng sahod, pero ayaw mo naman magtrabaho. Tama? Hindi, kasi gusto ko magkapera, pero ayaw ko magtrabaho. Tama, maraming tao malakas ang topak. Gusto ng promotion, pero ayaw naman ng additional work and responsibility. Di ba? Gusto gumanda buhay, ayaw naman magbago ng lifestyle.
Gustong lumakas at tumibay, pero ayaw naman mag-invest sa kanyang personal growth and development. Gustong pumayat. May fitness ministry mamaya. Okay? Pag ayaw nyo po ng fitness ministry, may kasunod po kami dyan, pigness ministry. Yon, bagay ka doon, okay? Tama? Gustong pumayat, ayaw naman magbawas at mag-ayos ng kinakain. Pwede, hindi kasi gusto kong pumayat, pero ayoko mag-diet. Pwede ba yun? Okay? Diba? You can't have that change nang hindi ka naman willing bayaran yung change. Gusto lumaya sa utang, di naman nagtitipid, ayaw naman kontrolin ang cravings at impulsive buying. Paano ka lalaya? Hello? Gustong lumalim sa Lord, ayaw namang bumabad sa word ni Lord. Okay? Pwede ba yun? Gusto mong lumakas kay Lord nang hindi ka nagbabasa ng Bible? Okay? Lord, gusto ko makilala ka eh. So anong gusto mo? Bumaba si Lord personally sa'yo at magpakilala siya sa'yo. Hello, ako nga pala si Jesus. Gusto mo kunin na kita? Okay? Tama? Gusto mo magka-disciple, ayaw naman lumabas at tapangang mag-share ng gospel. Amen? Gustong ma-bless, ayaw naman magbigay, ayaw sumunod, ayaw maglingkod. Diba? Hindi pa ako galit, okay? Amen? But what I'm saying is, a lot of people, ang dami nating gustong magbago sa buhay natin, pero hindi ka willing bayaran yung pagbabago na yun. We wanted new things, but we are not willing to change. Amen? Okay, gusto natin magkaroon ng bagong bagay, bagong buhay, bagong pagkilos ni Lord, habang nananatili kang the same person. Same level of faith, same level of commitment, same level of mindset, same level of attitude. Pwede ba yun? Pakisabi sa katabi mo, syempre hindi. Diba? May mga tao gustong pumasok ng langit, ayaw mo magbago ng buhay. Paano ka papasok sa langit? Dala-dala mo yung buhay mo pang impyerno. Sabi ng Bible, hindi magmamatch. Okay? Hello, ano, papasok ka sa langit, lasing ka, Lord. Pwede ba, buksan mo yung gate? Diba? Hello? Andiyan pa ba kayo? Hello, may kausap pa ba ako dito? Amen? Papasok ka sa langit, ang iniisip mo, mambira, yung sugal mo. Walang sugal sa langit, hindi ka tataya doon. Diba, Lord, sa San Pedro may manok eh. Diba? Hindi sa bungero yun, gawa-gawa lang. Amen? May kausap pa ba ako dito? Diba? Ang daming tao gusto buhay, hari at reyna, pang standby naman yung takbo ng pag-iisip. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Amen? Hello, hindi talaga siya pwede. Sabi po ni Jim Rohn, your life does not change by chance. It's get better. Your life does not get better by chance. It gets better by change. Amen? Hindi gaganda buhay mo ng pachamba-chamba ka lang. Amen? Hello, kailangan mo mag-decide. Okay, this year, this day, ngayon na, I need to change. I need to allow God to change me. At bakit nandito ka? May mga tao, di ba, pumupunta sila ng church, pero ang isip nila, sayang, wala yung kasama ko para sa kanya yun. No, wag mo hanapin yung wala, kasi kung sino yung nandito, yun ang kausap ni Lord. Ikaw ang kausap ni Lord, ikaw ang binabago ni Lord. Amen? Okay, so, para maintindihan po natin yung binasa natin kanina, balikan natin yung context, kasi yung context po ng new wine, okay, ay may pinagmulan po yan. At makikita natin yung buong Luke chapter 5. So tingnan natin. Unang-una po, makikita natin sa Luke chapter 5, preparation kasi yun doon. Luke chapter 5 revolves around Jesus' work of changing people. Yung buong chapter 5 po actually, pag pinag-aralin nyo siya, makikita mo, umiikot siya sa gawa ng Panginoon na baguhin ang buhay ng tao. Transformation really is the agenda of God. Okay? Gusto talaga ni Lord, trabaho ni Lord. Itong taon na to, ang hanap ni Lord, mga taong babaguhin niya at mga taong willing magpabago sa Kanya. Amen? Hello? Pag tinignan mo mabuti, pag tawag nito, kapag kinlaster po natin mabuti at in-outline natin, yung Luke chapter 5, verses 1 to 11, makikita mo doon, binago ni Lord ang buhay ni Pedro. Pagdating ng verses 12, okay, hanggang 16, Jesus changed the life of the man na may leprosy. Pinagaling niya. Pagdating naman ng verse 17 hanggang 26, pinagaling naman ni Lord yung paralytic man, yung bit-bit ng apat na kaibigan. Okay? Pagdating ng verse 27 hanggang verse 32, ang binago naman doon ni Lord ay si Levi, na Matthew din, na naging disciple ni Lord kasi nasa tax collector's booth siya.
Okay? Pagdating ng verses 33 to 39, yun yung main text natin. Ang kinakausap ni Lord, mga Pharisees and Pharisees and teachers of the law. And Jesus wanted to change them. But ang problem, okay, yung lahat nung naunang kinausap ni Lord, nagpabago sila kay Lord. Si Pedro nagpabago, yung may leprosy nagpabago, yung paralytic man nagpabago, yung tax collector na si Matthew, si Levi nagpabago. Pero nung dumating si Lord at ang kausap niya na teachers of the law and Pharisees, ayaw nilang magbago. They rejected change. Okay, hindi pwedeng gusto ng pagbabago pero ayaw naman personally magbago. Typical type of person na who wanted new things but still wanted to stay the same. Hindi pwede. Actually, yung binasa po nating parable kanina, the parable of the piece of cloth at the parable of new wine, actually ay binigay ni Lord specifically para sa mga Pharisees and teachers of the law. Bakit? Kasi binabasag at binabangga ni Lord yung Pharisaic mentality nila and religious spirituality nila. I'm good. Okay na ako. Wala nang kailangan baguhin sa akin. Mga tao sa paligid ko yung masasama, sila dapat ang magbago. Okay na ako, yung asawa ko unang magbago, yung anak ko talaga dapat magbago. Yung mga kasama ko sa bahay ang dapat talaga magbago. Kaya ako ganito kasi ganyan sila. Pag nagbago sila, magbabago din ako. Hello, that's Pharisaic mentality. Okay, that's religious spirituality. Na ang tingin mo, yung mga tao sa paligid mo ang may mali at sila kailangan magbago. Hello? Andiyan pa ba kayo? O kaya, di ba, gusto lang magbago yung sitwasyon pero ayaw naman magbago ng buhay personally. Now, I want to tell you that the Lord is the God of change, the God who change. Amen. Ilan dito naniniwala na ang Diyos natin ay Diyos na nagbabago ng buhay? Amen. Diyos natin ay nagbabago ng lahat. Sitwasyon mo, kay kapalaran mo, hinaharap mo, ngayon mo, bukas mo, pati ikaw mismo. Alright? But I wanna tell you, God can change your situation anytime. Kaya naman baguhin ni Lord yung sitwasyon natin. Amen? Hindi ko po alam kung nasang sitwasyon kayo ngayon. But ilan dito naniniwala, kayang baguhin ni Lord any moment yung sitwasyon mo. Di yan mahirap sa Diyos. Wala naman mahirap sa Kanya. Tama? Okay, yung Bible ay punong-puno ng kwento ng mga bagay na imposible pero ginawang posible ni Lord. Okay, but I want to tell you, but God's concern is not just changing your situation. God's ultimate concern is changing you. Amen, hindi lang yung sitwasyon mo, don't get me wrong, gusto ni Lord at kaya ni Lord ayusin ang sitwasyon mo. Pero mas concerned si Lord na ayusin hindi lang yung sitwasyon mo, kundi ikaw mismo. Amen? Diba? Bakit in-encounter ni Lord si Peter? Jesus' concern is not just Peter's empty boat. Okay, wala nga laman, walang huli si Pedro. Empty yung boat niya, pero hindi in-encounter ni Jesus si Pedro dahil walang laman yung bangka niya. Okay, Jesus' concern is not just Peter's empty boat. Jesus' concern is Peter's empty life. Hello? Kasi kahit araw-araw punuin ni Jesus yung bangka niya, kung yung buhay ni Pedro di naman nagbabago, baliwala yung punong-punong bangka. Tsaba ba kayo? Jesus' concern is not just the situation of the leprosy. Okay, hindi yung leprosy lang ang gustong tanggalin ni Lord at ayusin at baguhin ni Lord. Jesus is more concerned, di ba, dun sa man, dun mismo sa tao, about the man more than his leprosy. I want to tell you, Jesus is more concerned with you than your sickness. Okay, He is more concerned about you. Ikaw mismo ang gusto lang ni Lord. At di ba, hindi natatapos ang pagkilos ni Lord sa iyo dahil gumaling ka na. Amen? Hello, Jesus is not just concerned about the paralytic man who cannot walk. Kakaawa naman, hindi makalakad. Yes, nakakaawa, hindi makalakad. Pero ang concern ni Lord ay hindi lang siya palakarin. Jesus is concerned about the man himself. Hello, I hope you're getting what I'm saying here. Amen? Nakakasabay po ba tayo? Amen. Hindi lang kalooban ni Lord na makitang nakakatayo at nakakalakad yung paralytic. Ang concern ni Lord ay kapag nakatayo at nakalakad na siya, dapat diretso pa din yung lakad niya papuntang kalooban at kaharian ng Diyos. Kasi ano naman kung palakarin ko yan, pero kung pag tumayo na siya at nakalakad siya, saan pupunta yan? Kung pupunta lang din ng, kung babalik lang yan sa makasalanan pamumuhay niya, baliwala yun. Amen? Hello? Ano naman kung tanggalin ko yung utang mo, pero after mo makalaya sa utang, saan ka babalik? Baka babalik ka uli ng sugal. Diba? Hello? I hope you're getting what I'm saying here.
Di ba? Jesus' concern is not just your situation. Jesus' concern is ikaw mismo. Amen? Amen ba yon? PowerPoint po, hindi lang ikaw, hindi lang ang sitwasyon mo ang gustong baguhin ng Panginoon. Ang pinakagustong baguhin ng Panginoon ay ikaw mismo. The work of God this year, this whole year for you is to change you. Kasi pag nagbago ka, madali nang babaguhin ni Lord yung sitwasyon mo. Pero kahit baguhin ni Lord yung sitwasyon mo, pero hindi naman nagbabago yung puso mo, uulit ka lang at babalik ka lang sa pangit mong sitwasyon. Amen? Palayain ka ni Lord sa utang, pero hindi naman na-deal yung reason ba't ka nabaon sa utang. After kung lumayas sa utang, guess, saan ka babalik? Utang ulit. Andiyan ba kayo? Hello, andiyan ba kayo? Amen? Kahit mawala yung addiction mo, pansamantala, alright? Pero kung hindi ka naman nabago, yes, after nyan, matino ka ilang araw, pero babalik ka ulit sa addiction. Diba? What's the sense of changing your situation if your character, your mindset, your lifestyle, and destiny is still the same? Tama? Kaya I wanna tell you, Jesus is not just concerned about your situation. Jesus is concerned about your destination. Amen? Saan ka ba dadali ng ganyang klase ng buhay mo kung mananatili kang ganyan? Ba't ka binabago ni Lord? Bakit? Kasi ang concern ni Lord, yung destination mo. Saan ka dadali ng buhay mo na yan kung mananatiling kang ganyan? Kung mananatiling ganyan ang faith mo, saan ka makakarating? Kung mananatiling ganyan lang ang spirituality mo, saan ka makakarating? Kung mananatiling ganyan lang yung level ng understanding mo kay Lord, saan ka dadalhin yan? Amen? Hello, andiyan ba kayo? Amen. Ang inaayos ni Lord ay hindi lang yung sitwasyon mo. Ang inaayos ni Lord yung destination mo. Amen. Isn't it amazing? Isn't it wonderful? Hindi ba ang sarap, okay, malaman at marinig na mambira, okay, ang concern pala ni Lord ay hindi lang ayusin ako ngayon, kundi ay inaayos ako ni Lord ngayon para mas makarating ako sa mas magandang pagdadala niya sa akin. Amen. Na ba't ka inaayos ni Lord? Kasi may pagdadalhan siya sa iyo. Amen. Kaya don't resist change. Amen ba yon? So ano po lesson natin? When Jesus is changing you, don't resist change. Diba? Jesus is not just a situational changer. He is a life and destiny changer. Amen. Wow. Number 2. Amen. Nakakasabay po kayo? Number 2, Luke 5 revolves around Jesus' work of stretching people. Alright? Dito po yun. Okay? And ito po yung isang bagay na talaga, alam mo, excited ako dito. Okay? Pero, nakaka-excite pero hindi siya masarap na biyahe. Okay? Naranasan nyo na ba yung meron kang magandang pupuntahan pero hindi exciting yung biyahe kasi ang pangit ng dadaanan mo eh. Nakakatakot yung pagdadaanan, pero yung pupuntahan mo, sobrang ganda. Amen? At yun eh, yun yung stretching. Alright? Change doesn't always come automatically and instantly. Sana lang kasi yung pagbabago, alam mo yun, sampitik lang, kinukumpas lang ni Lord eh. Tama? Sana, di ba, para ka lang nasa kung si Lord lang, si Willie Revilla, may parang gano'n, bigyan ng 10,000, sana gano'n eh, bigyan ng freedom yan, bigyan ng healing yan. Tama? Sarap sana, gano'n lang eh. Tanggalin ang utang niyan, okay? Tanggalin ang yabang niyan. Alisin ang jealousy niyan. Di ba? Tanggalin ang depression niyan. Sana ganun lang sana eh. Ang dali sana ng buhay natin. Amen? Hello? Napag lumapit ka kay Lord, may problema ako sa inggit. Akin na yan. Tanggal na inggit mo. Umuwi ka na. Sana ganun lang eh. But change doesn't always come out. May mga pagkakataon, di ba, na, alam mo yun, ina-allow ni Lord instant. Pero hindi parati. Amen. Most of the time, change comes from faith-stretching way and move of God. Okay? Most of the time, change comes from faith-stretching way and move of God. Alright? Hindi siya instant. Diba? Hindi parating instant. Okay? May mga pagkakataon at madalas yung pagbabago ay nanggagaling sa mga faith-stretching moments, ways, and move of God. Na ba't ang hirap-hirap ng pinagdadaanan ko ngayon? Bakit? Sige nga, subukan mo nga, pilipitin mo yung katabi mo kung hindi siya irritable.
Irritable irritable kapag pinipilipit ka, kapag tinitwist ka, kapag binibend ka. Amen? Hello, andiyan pa ba kayo? Di ba, yung nagsusuot ka nga lang ng damit na hindi nakasya sa'yo, naiirita ka eh. Bakit? Kasi nga, di ba, hello, andiyan pa ba kayo? PowerPoint po, stretching comes first before change begins to happen. Amen? Okay? Kaya huwag kang magtataka, bakit itong taon na to, pambihira, ang daming challenges. Because stretching, okay, ay nakatago at nakapackage sa muka ng challenges. I wanna tell you that the challenges you are facing right now are God's stretching for you. Okay? Diba? Wala namang ibang way para i-stretch ka kundi ilagay ka sa isang sitwasyon na matcha-challenge ka. Amen? Hello, andiyan pa ba kayo? Diba? Bago mabago ang buhay ni Pedro at bago makaranas si Pedro ng matinding himala kay Lord, Jesus stretched him first. Wala kang huli? Okay, nga Lord, wala kang huli. Sige, let down the nets for a catch. In the shore? Sa pangpang? Challenge ni Lord, okay? In-stretch ni Lord si Peter, wala kang huli. Oh Lord, wala akong huli. Sige, hagis mo nga yung lambat. Let down, hagis mo. Throw down your nets. Okay, teka lang Lord, nasa pangpang ako eh. Tama. Diba, ini-stretch ni Lord si Pedro. Jesus stretched the paralytic first. Gusto mo ng healing? Opo, tumayo ka nga. Lord, paano ako tatayo? Pilay nga ako. Hindi, tumayo ka. At wag ka lang basta tumayo. Bitbitin mo yung hinihigaan mo. Lord, nakarating ako dito, na nakahiga ako dito, hindi ako makalakad. Binitbit ako ng 4 na kaibigan ko. Oo nga, alam ko. Diba? Ini-stretch ni Lord yung paralytic man. Minsan, yung miracle ay kailangan mangyari at mangyayari kapag inalaw mo si Lord na i-stretch ka niya. Kaya lang minsan na-stuck ka na, hindi nga Lord, hindi nga ako makalakad eh. Alam ko nga, hindi ka nga makalakad, kaya nga gusto kong tumayo ka kasi pinapalakad na kita. Ini-stretch tayo ni Lord eh. Hello? Diba? Itong taon na to ay marami pong faith-stretching move and way si Lord na gagawin sa'yo. Jesus stretched first Levi, Matthew, live and walk away from the table full of money and taxes. Tinawag ni Lord si Levi, come follow me. Lord, nakaupo ko rito, nagtatrabaho ako. Okay? Tinawag ni Lord si Matthew, si Levi sa panahon at sa oras na nasa work siya. Nangongolekta siya ng tax. Hello? Sabi ni Lord, alis ka dyan, sama ka sa akin. Eh Lord, teka lang, dito na umikot ang buong buhay ko for the longest time. Hello? Stretching first before blessing. Stretching first before breakthrough. Stretching first before rewards and harvest. Amen? Kailangan ng stretching. Andiyan pa ba kayo? PowerPoint po. If you will not allow Jesus to stretch you, then you will remain watching on the sidelines. Amen? Hello, masarap po manood ng movie. Tama? Okay, at ako, masaya din po ako. Alright? Diba? Masarap din nanonood ng tagumpay ng iba. Diba? Pero wag lang sana tagumpay ng iba ang pinanonood mo kasi pwede mo rin panoorin ang sarili mong tagumpay. Amen. Pero you need to allow God to stretch you. Kung ayaw mong i-stretch ka ni Lord at ayaw mong magpa-stretch sa Lord at parati mong tinatakasan at parati mong tinatakbuhan ng stretching ni Lord, sorry. Pero mananatili ka na lang sa buhay na parating nanonood sa tagumpay ng iba, blessings ng iba, breakthrough ng iba, at ang parating sasabihin mo lang, sana all. Si Peter, lagi na lang, sana all may huli. Sana all may laman yung bangka. Hello, wala na namang huli. Sana all, pag pumapalaot, umuuwi, hirap na hirap kasi mabigat yung lambat. Sana all, pag uwi, sinasalubong ng maraming tao kasi may huli. Diba? Sabi ng paralytic man, sana all, nakakalakad. Sana all, hindi binibit-bit ng mga kaibigan niya para makapunta lang kung saan-saan. Hello, sana may sariling paa, sana may sariling mundo, sana may, alam mo yun? Hello, sabi nung nung may leprosy, sana all magaling, sana all walang sakit, sana all hindi ganito yung balat. Amen? Andiyan pa ba kayo? Ano lesson po natin? Kung ayaw mo ng stretching, mananatili ka lang parati sa buhay na sana all. Pero kapag ginusto mo na at niyakap mo na yung stretching, itatransition ni Lord yung buhay mo sa salamat Lord for all. Amen. Ilan dito sagot, sawa na, pagod na, di ba kakasana all sa iba?
Amen. Ako naniniwala ko itong taon na to. Diba? Tatapusin ni Lord yung kakasana all mo at ang sasabihin mo na, Lord, salamat for all. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. But it's not automatic. Tama, it's not automatic. You need to allow God to stretch you. May kailangan kang ihagis. Kahit walang sense. May kailangan mong bumangon at bitbitin. Tama, kailangan mong alisan. Number 3, Luke 5 revolves around Jesus' work of challenging people's limitations. Yung Luke 5 ay umikot sa gawa, puro gawa ni Lord. Number 1, work of changing people. Number 2, Jesus' work of stretching people. And number 3, Jesus' work of challenging people. Itong taon na to, gusto ko malaman mo, gagawa si Lord sa buhay mo. Hayaan mo siyang gumawa. Amen ba yun? Amen. Hayaan mong gumawa si Lord sa buhay mo. Amen. Diba? Gusto ko malaman mo na yung problema ay gawa din. Hindi ko sinasabing yung problema si Lord ang gumagawa, pero inalaw din ni Lord kasi dun sa problema mo, gumagawa pa rin si Lord. At may ginagawa siyang transformation sa buhay mo through that problem, through that challenges. Okay? Diba? Jesus' work of challenging people's limitation. All of us has our limitations. Meron tayo niyan. Diba? At ang problema natin, totoo lang, yung limitation natin. Bakit? Kasi we always allow our limitation to limit us. Okay? Peter, challenge ni Lord si Pedro kasi for the longest time, akala ni Pedro, okay, mangingisda lang siya, pero challenge siya ni Lord, from now on, you will not just become a fisher of men. From fishermen into becoming fishers of men. Challenge ni Lord yung limitation niya, hindi kang habang buhay mangingisda lang. Don't get me wrong, walang problema sa pagiging mangingisda. Okay? Pero sinasabi ni Lord, hindi lang hanggang dyan ang buhay mo. Amen? Diba? Yung may leprosy, pambihira, basahin niyo yung Bible. Siya mismo, lumapit siya kay Lord, challenge niya yung kapangyarihan ni Lord. Lord, kung gusto mo at kaya mo, pagalingin mo ako. Sabi ni Lord, gusto ko at kaya ko, gumaling ka. Gumaling siya. Hello? Hello? Andiyan ba kayo? Tama? Yung paralyzed man, okay, pumunta siya ron, bit. Okay? Ng kanya mga kaibigan, nakahiga sa stretcher doon sa mat. Pero umuwi siya, magaling na, at yung hinihiga niya, bit na niya. Alright? Si Matthew o si Levi, a tax collector, kinonvert ni Lord, transition ni Lord na maging follower of Christ. PowerPoint po, I wanna tell you, the Lord will always challenge your known limitations. Okay? The Lord will challenge your known limitations. Sabihin ng known limitations, yung alam mo parati, hindi, hanggang dito lang ako eh. Hindi, hanggang dito na lang ako eh. Ito lang talaga ako eh. Ito lang kaya ko eh. Sagad na to, ito na lang mabibigay ko eh. Ito lang yung pagkakakilala ko sa sarili ko. Hanggang dito lang yung kakayanan ko. I-challenge yan parati ni Lord. And I wanna tell you, listen carefully. Dito nag-uumpisa ang stretching. Okay? Doon nag-uumpisa yung, saan nag-uumpisa yung stretching? Kapag nasagad mo na yung dulo mo. Okay? Diba? Kasi maraming tao, totoo lang, hindi pa nga nag-uumpisa yung stretching ni Lord sa kanila eh. Nilalabas pa nga lang ni Lord kung hanggang saan yung limit nila, bumibitaw na. Hello? Andiyan ba kayo? Okay, saan mag-uumpisa yung enlargement? Kapag na-reach mo yung peak mo, yung dulo mo, yung end of the line, yung hangganan mo, tapos lumampas ka doon, yun ang enlargement. Okay, and I wanna tell you, totoo lang, okay, ang dami nga sa atin dito, hindi ka pa nakakalampas doon sa hangganan mo eh. Kapag nag-umpisa ka na lumabas at lumampas sa hangganan mo, na tingin mo hanggang doon ka lang, yun, stretching yun. Alright? Diba? Stretching yun eh. Bakit? Diba? Sanay si Pedro na wala siyang huli. At sanay si Pedro na nakakahuli siya ng maraming isda sa laot. Tama? Pero sabi ni Lord, hagis mo dito. Lord, walang isda dito. Meron. Maniwala ka. Okay? Hello? That's stretching. Lord, di ba yung paralytic man, Lord, pumunta ako dito, na bit-bit nila ako. Oo, pero uuwi ka na yung, di ba, yung hinihigaan mo, ikaw ang nagbibit-bit niyan. Di ba? I-challenge ka ni Lord doon sa alam mo, hindi Lord, hanggang dito na lang ako eh. Hindi, andito na ako. Di ba? Kung wala ako, hanggang dyan ka lang. Pero ngayon na nandito na ako, hindi pwedeng hanggang dyan ka pa din. Amen? Hindi pwede na yung limit mo nung panahon na wala pa si Jesus sa'yo, yan pa din ang limit mo ngayon. Hello? Hindi pwedeng yung ugali mo nung wala pa si Lord, yan pa din ang ugali mo ngayon.
Hindi pwede na yung buhay mo nung wala pa si Lord, yan pa din ang buhay mo. Nung wala pa si Jesus, Pedro, sanay kang walang huli. Pero hindi pwedeng andito na ako, nasa bangka mo na ako, tapos wala ka pa ding huli. Hindi pwede yan. Kailangan mo kong i-allow na i-stretch ka. Kailangan mo kong i-allow na lumampas ka at hilahin ka palabas sa limitation mo. Amen? Andiyan ba kayo? Hindi pwede, di ba? Buong buhay mo, paralytic man. Nung wala ako, talagang pilay ka, lumpo ka, di ka nakakalakad. Nakahiga ka lang sa mat na hinihigaan mo. Pero ngayong nandito na ako, baliktad na yan. Ikaw na magbibit-bit sa hinihigaan mo. Hello? Tingnan mo yung sarili mo. Hindi pwedeng ikaw pa din kung sino ka nung wala pa si Jesus sa'yo. Walang stretching dyan. Amen? Hello? Amen? Peter probably thought for all his life, hindi, mangingisda lang ako buong buhay ko. Sabi ni Lord, hindi pwede yan. Mangingisda ka nung wala ako sa buhay mo, pero ngayon nandito na ako, hindi pwedeng mangingisda ka lang. You will now fish for people. Amen? Hello? Si Levi, okay, di ba, nung wala pa si Jesus, tax collector lang siya, magnanakaw lang siya. Okay? Umiikot lang ang buong buhay niya sa pera. Pero sabi ni Lord, ngayon nandito na ako, hindi pwedeng ganyan pa rin ang buhay mo. Hindi pwedeng puro pera lang ang umaandar sa'yo. Hindi forever na pangit, makasalanan ang tingin ng tao sa'yo. Babaguhin natin yan. Amen? Jesus came and changed the narratives of these people. Binago ni Lord yung kwento ng buhay nila. PowerPoint po, bumabago si Lord ang kwento at direksyon ng buhay ng tao. Jesus is the God of transformation. Jesus is the God of redirection. Amen ba yun? Pero bago mangyari yun, i-challenge ka ni Lord. I-challenge ni Lord yung understanding mo about your known limitations. People do not change just because they are deprived of opportunity to change. Diba, yung mga tao hindi naman nagbabago, hindi dahil wala silang opportunity magbago. Ang dami nga eh. Okay? People do not change because they are resistant to change. Bakit hindi nagbabago ang tao? Hindi dahil walang opportunity, ang dami. Ang problema lang, nire-resist nila yung change. Nilalagay ka na din ni Lord eh. Hindi kasi ang sakit eh. Hindi kasi ang bigat eh. Hindi kasi ang hirap eh. Hello? Kailan ka magbabago kapag madali? Hindi ka mababago sa madali. Mababago ka sa mahirap. Mababago ka sa mabigat. Amen? People resist change because they are hindered and limited by their known limitations. PowerPoint po, Jesus came to change your life by changing and challenging, by challenging and breaking your known limitations. Okay? Pagdating ni Lord sa buhay mo, gusto ko malaman mo, di ba, that God wanted to have you life to the fullest. Sabi yun sa John 10:10, I have come that they may have life and have it to the full. Sa God, full measure. Hindi sukat mo, sukat ni Lord. Tama? Kaya pag challenge ka at binabata ka ni Lord, ibig sabihin niya, nak, dinadala kita doon sa sagad ng buhay mo na gusto kong marating mo. Amen. Ako yun. Okay? Sabi, to the fullest. Kaya sabi din ni Lord, John 14:6, I am the way, I am the truth, and I am the life. Let me be your way. Let me be your truth. Yung truth ay hindi yung alam mo, yung alam ko yung truth. At pag sinabi ni Lord, nak, hindi ka lang panghanggan dyan. At pag sinabi ni Lord, hindi lang hanggang dyan yung plano ko sa'yo, dapat yun ang truth mo. I am your way, I am your truth, and I am your life. Ako magdadala sa'yo sa buhay na alam ko at tinakda ko para sa'yo. Yung life to the fullest. Problem, yung Pharisees and teachers of the law, okay, consistently and constantly china-challenge ni Lord, pero nire-resist nila yung change. Kasi fix yung mentality nila. Okay? At fix na yung religious spirituality nila. They didn't allow Jesus to break their limitations. They were challenged, but they never accepted the challenge. They were resistant to change. Bakit? Because unang-una, they never saw that they needed to change. Hindi naman nila nakita kailangan nila magbago. Amen? For them, ang dapat magbago yung paligid nila. Pero hindi sila. Sila kausap ni Lord eh. Amen? Hello? Kung sino kausap ni Lord, yun ang binabago ni Lord. Amen? But instead of breaking, instead of stretching, they break. Instead of allowing Jesus to bend, they resisted. They refused. That is why they remained the same. I want to tell you, church, transformation is not a one-time, big-time event.
Okay? Hindi, tinanggap ko si Lord eh. Nagbago na buhay ko nung time na yun. Hindi, nag-encounter na ako eh. Naranasan ko na si Lord. Nagbago na buhay ko nun. Yes. But I wanna tell you, transformation is a progressive work of God. Tama? Tuloy-tuloy ang pagbabago ni Lord. Binago ka last year, babaguhin ka this year. Amen? It's a continuous progressive work ang pagbabago. Hindi natatapos ang pagbabago ni Lord sa'yo sa isang matinding encounter mo. Tapos nun, haharap ka na kay Lord kung sino ka after nung encounter na yon. No, tuloy-tuloy yan. So how to respond? Ito po ako mag-e-end. Paano tayo magre-respond sa stretching ni Lord? Balikan ko lang po, okay, yung Luke 36-39 sa Pinoy version. Nagkwento siya sa kanila ng isang parable. Walang taong gumagamit ng bagong tela para itahi sa lumang tela. Kung gagawin niya yun, masisira ang bago at hindi babagay yung luma sa bagong tela. Di ba? Wala rin nagsasali ng bagong alak, okay, sa mga lumang wineskin. Kung gagawin yun, puputok ang lumang wineskin dahil sa bagong alak at masasayang lang ito. Instead, ang bagong alak ay dapat ilagay sa bagong wineskin. At wala rin naghahanap ng bagong alak pagkatapos inumin ng luma. Kasi sasabihin niya, mas masarap yung luma. Alright? So how to respond? Number 1, huwag kang manatiling luma. Huwag kang manatiling luma. Don't the same old. Okay? Don't the same. Don't stay the same kung sino ka before. Amen? Dapat progressive. Okay? Huwag kang manatili. Kasi hindi magmamatch ang luma sa bago. Hindi magmamatch ang bagong pagkilos ng Diyos sa luma mong pagkatao. Sabi ni Lord, Nak, dinisign ko yung 2026 blessing ko sa 2026 version mo. So para mag-fit yung plano ko at mga bagong bagay na gusto kong ibuo sa'yo, kailangan mong i-allow yung kamay ko na ihulma kita at i-form kita para maging version ka ng 2026 na mag-fit dito sa ibibigay ko sa'yo. Hindi kasi match yung bago sa luma. Sabi ni Lord. Amen. Hindi ba bagay yung pamumuhay mo ngayon doon sa ibibigay at pagkakatiwala ko sa'yo? No. Hindi ba bagay, okay, yung mga ibubuhos ko sa'yo ngayon doon sa spirituality na meron ka ngayon? Sa level ng commitment na meron ka ngayon? Hello? Andiyan pa ba kayo? Yes. Amen. Number 2, huwag kang maging resistant sa change. Huwag kang maging resistant sa change. Alright? Wala rin nagsasalin daw ng bagong alak sa lumang wineskin. Kasi pag ginawa niya yung puputok ang lumang wineskin, huwag tayo maging resistant sa change. Huwag mong ayawan at takbuhan ng pagbabago. Pag may pinagdadaanan si Lord sa'yo, let God form you. Hayaan mo lang na palabasin ni Lord kung sino anong klaseng pagkatao mo ang iayos at palabasin ni Lord. Sana whenever na dinadaan ka ni Lord sa mga challenges, lumalabas kang stronger version of yourself. Lumalabas kang more faithful version of yourself. Lumalabas kang more Christ-like. Hindi ka nagwi-withdraw, hindi ka pa atras. Hindi tayo alam mo yon yung nag-shrink. Tama? Okay, hindi ka nagiging pasas after mo ng problema. Di ba, natutuyot ka? Amen? Ang karakteristik kasi ng wineskin, kapag bago pa to, flexible siya. Alright? Nag-i-stretch siya eh. Kasi siya eh, balat eh. Balat ito ng hayop. So pag bago pa, nag-i-stretch talaga siya. Amen? Hello? Ang nature po ng wine, nagpe-ferment siya. At yung wine fermentation po ay proseso na yung wine na nagre-release po ng gas na kung saan ini-expand at ini-stretch niya yung pinaglalagyan sa kanya. So ang problem mo, dun sa old wineskin, okay, kapag old na siya, ibig sabihin nun, na-reach niya na yung maximum limit ng stretching niya. Hindi na siya flexible. Kaya pag nilagyan mo siya ng bagong alak, alright, hello, ang mangyayari, dahil hindi na siya nag-i-stretch, pipilitin siyang mag-stretch nung bagong nilagay. Tama, hindi na siya nag-i-stretch dahil malutong na siya. So mangyayari, puputok siya ngayon. Di ba? Hello? Amen. I think meron po ako dyan example siguro para Alright. Yung isa lang muna yung maliit lang muna. Okay. Amen. Wala po akong mahanap na iba. Okay. Diba? But, pwedeng, eto ka diba? Na, okay ka naman, nalalagyan ka naman ni Lord. Pero hindi pwedeng manatili kang ganito. You need to allow God to stretch you. Okay? Nang paunti-unti. Tama? Diba? Okay? Hanggang sa lumaki ka ng lumaki, hanggang magkasya sa'yo, okay, yung ibubuhos ng Panginoon. Amen? Pero hindi kasi madali yung ini-stretch ka
Hindi kasi madali yun yung hinihila ka. Tama? Amen? Ang daming ibubuhos ni Lord sa atin ngayon. Amen? Kaya alam mo, baka ang dami nating nasayang at ang daming pumutok sa atin, ang daming sumabog. Bakit? Kasi nung nilalagyan ka ni Lord, hindi ka willing ma-stretch. Sumasabog tayo. Kaya ang tendency, yung mga binubuhos ni Lord, sayang lang din, natatapon lang din. Amen? Ano kailangan gawin? Number 3, maging bagong sisidlan. Be a new vessel of God. Okay, willing to be stretched. Alright? Willing to be formed. Willing to be molded. Instead, ang bagong alak ay dapat ilagay sa bagong wineskin. Amen? Hindi ka pwedeng manatili kung sino ka lang before. Amen? Hello? Diba? You cannot stay the same ng ganito lang. Okay? Kasi ganito lang din yung mabubuhos ni Lord sa'yo. Meron ka na, hindi na kasya. Itong version mo na to, okay, ay sapat lang ito dun sa challenges na meron ka. Paano yung bagong darating? Hindi na kaya, mas malaki sa'yo eh. Tama? Babatakin ka eh. So, kailangan ka magpa-stretch kay Lord. Amen? You need to allow the hand of God to form you, to mold you. PowerPoint po, to preserve the new things from God. Preserve the new things from God by becoming the new vessel. New vessel ka dapat. Amen? Dapat bago kang sisidlan sa taong ito na anumang ibuhos ng Diyos sa'yo, hindi natatapon, nape-preserve, nag-expand, lumalago, lumalaki, dumadami. Amen? Hello? And last, number 4, tapos na po ako, maging receptive sa change. Okay, wag maging resistant, maging receptive. Okay, tanggapin. Amen? Diba? Change and transformation. Lalo na kung si Lord ang gumagawa. Yung changes and transformation, dapat hindi mo nire-resist. Lalo na kung alam mong si Lord ang may gawa niyan. Dapat nire-receive. Verse 39, last verse. At wala ring naghahanap ng bagong alak pagkatapos niyang inumin ang luma. Kasing sasabihin niya, mas masarap yung luma. Hindi kasi okay na kami sa ganito. Yun ang problem ng Pharisees. Hindi kasi, okay, ito kasi yung alam namin eh. Ito kasi yung religious, ito kasi yung faith na alam namin. Sabi ni Jesus, yung kasi yung problema nyo. Masaya ka na sa ganyang klase ng spirituality nyo. Yan kasi yung problema nyo. Kontento na kayo sa ganyang klase ng worship nyo. Nagsettle na kasi kayo sa ganyang level ng understanding nyo. Yan ang sabi ni Lord. Kaya kahit may bago akong binibigay, sabi niya, ayaw namin yan. Okay na kami doon sa luma eh. Amen? Dapat receptive ka at hindi ka resistant kay Lord sa taong ito. Dapat hindi ka allergic sa change at stretching. Kaya may problema na naman. Diba? Nagpipray ka ng breakthrough. Sabi ni Lord, paano ko magkakaroon ng breakthrough? Okay, breakthrough, okay, ay galing sa breaking. So kung walang breaking, walang breakthrough. Sabi ni Lord, amen, hindi ka pwedeng irritable. Diba? Kapag may challenges, kapag may problema, bakit? Sabi ni Lord, wala akong ibang way. Si Joseph, di siya nairita kay Lord eh, nung dinaan siya dun sa mga mahihirap. Kasi sabi, walang ibang way para makarating ka dyan, kundi ito lang. Amen? Let the Lord stretch you. Let the Lord mold you. Let the Lord form you. We must be clay in the hands of the potter. That whatever God wanted you to become, you are always ready and available. Amen? Hindi pwedeng we wanted new wine, tapos we stay the same old wineskin. Amen? Kaya ang daming ministry, daming spirituality, daming faith, daming dreams, daming plans, pumutok, sumabog, na sayang. Because they tried to receive the Lord's new wine while remaining old wineskin. Amen? Hello? Diba? If you want the new wine, ilan dito gusto ng new wine from the Lord this year? If you want new and higher and greater favor from the Lord, you need to become a new wineskin. Amen? And to become new wineskin, you need to allow the hand of the Lord to stretch you. Hindi madali. Hindi masarap ang stretching. Amen? Masakit at mahirap ang stretching. But it's always worth it because of the results, because of the favor, because of the breakthrough and miracle that it will bring in your life. Nakakanaing isa. Amen? Hello? PowerPoint po natin. You know what? In stretching, you only have two options. Either you bend or you break.
Mahirap kasi yung stretching eh. Tama? Para tayong ganito. Okay? Na you need to allow God to bend you eh. Okay? Hindi ko po siya mabend. Matigas siya eh. Tama? At para mabend mo to, kailangan mong gumamit ng puwersa. Tama? Hindi pa nga to solid na bakal eh. Pero yung bakal, ginagamitan talaga nila ng tools. And ganun din sa atin, hindi madali ang break, hindi madali ang stretching eh. Kasi i-stretch ka ni Lord, babatakin ka eh. Di ba? Ifo-form ka ni Lord sa image, sa form, sa shape na gusto niyang maging ikaw. At hindi yon gagawin ni Lord na habang kinikiliti ka lang niya. Hello? Hindi siya komportable. Irritable yung stretching. Amen? Masakit siya. Because it's against, dun sa pattern mo. It's against dun sa gusto mo. It's against dun sa nakasanayan mo. It's against dun sa lifestyle mo. Pero ibibend ka ni Lord. Diba? Para maging itsura ka ng kung sino ka gusto ni Lord na maging. Many people, when they are being stretched by the Lord, they break. Sayang. Sayang. Sana this year, church, don't break. Amen. Sabihin mo yun sa sarili mo, don't break. I know it hurts. I know it's very difficult. Iba-iba yan eh. Iba-iba naman tayo ng mga stretchings eh. Okay, pero gusto ko malaman mo, okay, yung tindi ng stretching ni Lord sa'yo, ganun din kasi katindi yung ibibigay at ipagkakatiwala ni Lord sa'yo. Amen. Sa totoo lang, masakit. Pero you know what I realize? Mas masakit at mas mahirap manatiling luma. Masakit yung maging bago. Masakit yung i-stretch ni Lord, tama ba? Pero but then I realize, sabi ko, mas masakit kasi din, actually. At mas mahirap yung mananatili akong ganito lang. Hello? Mahirap pagbago. Pero mas mahirap manatiling parehas lang taon-taon. Amen? Amen? PowerPoint po last, choose your hard. Either hard stretching or hard breaking. Pili ka lang. Ano ba mas gusto mo sa taon na to? Hard yung stretching eh. Okay? Pero hard din kasi yung breaking. Amen? Hard stretching with greater fruits and greater blessings, or hard breakings with greater frustrations and greater failure. Hard stretching that results in receiving and preserving new wine from the Lord, or hard breakings that results in spilling and spoiling the new wine from the Lord. Parehas naman hard. Pero yung isang hard natatapon at nasasayang lang lahat. Pero yung isang hard nasasalo, nare-receive lahat ng binibigay ni Lord. Amen. Can I invite everyone to stand up? Thank you, Jesus. Church, gusto ko malaman mo, alam ni Lord yung capacity mo. At alam ni Lord kung fit sa'yo yung plano niya sa'yo sa taong ito o hindi na. Kaya nga may mga challenges. Kaya nga may mga situation. Bakit nung time na yun na nanguhuli si Pedro ng isda, walang huli? Because yung empty boat niya ang magre-resulta at gagamitin ni Lord. At gagamitin ni Lord na transition and jumping board papunta sa miracle harvest ng buhay niya. Di mo alam, baka yung problema na meron ka ngayon, yung challenges na hinaharap mo ngayon, yan ang tool ni Lord, yan ang bridge ni Lord para itawid ka papunta ron sa pinakamatinding bagay na hinahanda at gustong ibuhos ng Lord sa'yo. Kaya lang, you don't allow the Lord to stretch you. You break. But this year, whenever God is putting you in a faith-stretching move and way, whenever God is allowing faith-stretching challenges in your life, don't break. Just bend. Hayaan mo lang na i-bend ka ni Lord, i-stretch ka ni Lord, hanggang maging fit ka, hanggang maging ikaw kung sino ka gusto ng Diyos na maging. Close your eyes. Right now, di ko alam kung anong stretching, anong faith stretching ang ginagawa ni Lord sa iyo ngayon. Paano ka challenge ni Lord sa mga limitations na meron ka. But one thing I know,
God has a better plan. God has a wonderful plan for your life. There is a new wine that the Lord wanted to pour out in your life, in your family, in your career, in your ministry, in your spirituality. God is more concerned about your destination. Inaayos ni Lord yung buhay mo ngayon kasi ayaw niyang manatili kang ganyan at bitbitin mo yung ganyang pagkatao mo papunta sa kung saan ka makakarating. May pagdadalan si Lord sa iyo, kapatid. May pagdadalan si Lord sa pamilya mo. May pagdadalan si Lord sa ministry mo. May pagdadalan si Lord sa negosyo mo. May pagdadalhan ang Diyos sa iyo. Kaya inaayos ka ng Diyos. Kaya fino-form ka ng Diyos. Kaya binabata ka ni Lord. The Lord is stretching right now your faith, your commitment, your obedience. Let God stretch you right now. Kausapin mo ngayon ang Panginoon. Open your heart. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, I am putting my whole life in your hands. Mold me. Form me. Stretch me, Lord, beyond my capacity. Huwag kang papayag na lalabas ka sa lugar na to. Huwag kang papayag na lalabas ka at uuwi ka. Dala-dala mo pa rin kung sino ka. Umuwi ka, dala-dala mo ang covenant kay Lord. Umuwi ka ngayon, dala-dala mo ang puso na binago ni Lord at binabago pa ni Lord. At magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tanging kong sandigan. Pangako mo'y tapat at magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Don't get stuck. Don't get stuck to where you are right now. I know, malayo na. Some of you, ang layo na narating. Ang laki na nilago, ang laki na ng ginro. But you don't stop. Kung hindi si Lord ang nagsasabi sa iyo, hanggat kinakausap ka ni Lord, hanggat china-challenge ka ni Lord, hayaan mong batakin ka ni Lord, palabas ngayon uli sa limit ng naiintindihan mo, sa limit ng mga bagay na nararanasan mo. There's more. There's more from the Lord this year. I want to tell you, there's a new wine. There's a new wine that God is pouring in your life, in your family, in your ministry, in your career, in your calling. May bago. Pero yung bago ay hindi fit at hindi match sa luma. Ano yung luma? Hindi yung lumang-lumang pagkatao mo na makasalanan. Yung luma ay yung ikaw na ayaw nang ma-stretch. Ang luma, yung ikaw na nagsettle na sa ganyang klase ng faith, ganyang klase ng commitment, ganyang klase ng pagsunod, ng feeling mo okay na, Pharisaic mentality, religious spirituality, ayos na to, pwede na to, malakas naman na to, maganda naman na to. Yun yung luma na sinasabi ni Lord. God wanted you to continuously allow Him to form you and mold you. Meron pa. Pupunuin pa ni Lord yung bangka mo. Kaya pa ni Lord siksikin yung lambat mo.
kaya ni Lord baliktarin ang sitwasyon mo. Binibitbit ka ng problema. Sabi ni Lord, ngayong taon na to, ikaw ang magbibitbit ng problema. God can change your situation. God can turn everything. Ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tanging kong sandigan. Pangako mo'y tapat at mapagkailanman. Ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako mo'y aking panghahawakan. Lord, we commit to you that this year is a year of transformation. It's the year of stretching, the year of molding, oh God. Itong taon na to, ihulma mo kami, Panginoon. I-stretch mo kami, Panginoon, ang capacity namin to receive from you. I-stretch our capacity to understand your ways and your movement, your plans and your will in our lives. Stretch our capacity to hear you. Stretch our capacity to believe in you. Stretch our capacity to obey you. Stretch our capacity, Panginoon, to endure with you and for you, Jesus. I-stretch mo kami, Panginoon, hanggang sa makita mo, kasya na, fit na, yung ibubuhos mo at ilalagay mo sa amin sa taong ito, O God. Salamat po, Panginoon, because Lord, hindi ka pumapayag na kami ay magsettle sa kung hanggang saan lang kami o tingin namin na hanggang doon lang kami, O God. Thank you for constantly challenging us and stretching us, Panginoon, because you are the God who never stops working in our lives, working to transform us, working to stretch us, working to challenge us, working, Lord God, to fill our lives, oh God. Salamat po at naniniwala kami na itong taon na to mararanasan namin yung fullness of life na gusto mo at tinakda mo para sa amin. There's fullness, Panginoon, sa taong ito in the ministry. There's fullness in the family. There's fullness, Lord God, in the ministry. There's fullness in career. There's fullness in calling. Lord, buo mararanasan at matatanggap namin ang mga bagay na hinahanda mo at ibubuhos mo sa amin sa taong ito. We love you, Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you for stretching us. Stretch us all the more, oh God. We love you. We honor you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Good morning, Life Giver Binyan. Sige po, okay lang ba once again? Palakpakan naman natin ng Lord sa buhay ng ating Rev Jan for delivering a powerful word to us this morning. Amen. And we believe po na tayo po ay sobrang na-bless. Ayan. Sino po dito ang handa na sa ating stretching for this year? Ayan, amen. We believe po that we are all blessed po sa word po na binaba ng ating Panginoon through Rev Jan. Kaya po we encourage everyone to share takeaways using our official hashtag stretching or breaking, hashtag Sunday hangover, and hashtag Sunday fellowship. Yes, at hindi pa po kayo nakapag-like and follow sa ating Facebook pages, you may follow it po, Life Giver Binyan and Life Giver Binyan YGM for our youths naman po para updated tayo sa ating mga announcements. And you may also subscribe po to our YouTube channel, Life Giver Binyan. If ever po na may mga gusto kayong balikan na past preachings, you can revisit our channel po. Amen. Another Jam Pack Sunday Church. Pwede bang itiyan mo naman yung katabi mo? Ayan, saka mula kaliwa hanggang kanan. At kung bagong mukha yan, baka new friends yan. Amen. We invite all of our new friends po dito po sa unahan. Yes, at habang nag-gather po ang ating new friends sa ating online attendance po, if first time niyo pong makanood ng ating live, you may comment down below NF
para po ma-assist po namin kayo. Sige po, dito po tayo sa unahan sa ating new friend po. Sige church, pinapalakpakan yan! Ayan, may hahabol pa po ba? Ayan, I think wala na partner. Ayan. And church, we are so blessed sa ating new friends. Pwede ba i-welcome natin siya in 3, 2, 1? Welcome home! Ayan, meron, to officially welcome you po. Ayan, sunod lang po tayo kay Kuyang Nakaway. Yes, welcome home po. And with that po, for our announcement, ang pinakaabangan ng ating VLC students, later na po ang ating jump start at 2 p.m. sa kids room po yan. So be excited po sa ating VLC class. Amen. And speaking of inaabangan po, magbabalik na po ang ating fitness ministry. Ayan. Sino po dito ang ready to be fit this year? Ayan, we encourage you everyone po na sumama po sa ating pong fitness ministry. Later po iyan. Ang start po natin ay 6 p.m. to 8 p.m. po. And it's all open po para po sa ating lahat. Yes, and next po for our announcements is our Make Disciples Class Harvest Event! This coming February 7 na po yan, 3 p.m. at Life Giver Muntinlupa Satellite. So, we encourage everyone po na if you can help our Big Disciples Class students to invite more people po sa kanilang harvest event. Amen. And next po, sino kaway-kaway na po ang ating mga SOD students. Ayan, yung mga last topic na po. Ayan, next po for our announcement ng ating pong SOD. Ayan, this coming February 15 po na po ang ating graduation. Ayan, ang start po natin ay 2 p.m. here po at Life Giver Binyan Central. And to all of people, to all of students po na may mga kulang pa po sa mga requirements or payments, isettle na po natin ito. Yes, and since it's Love Month, ito na po ang pinakihintay ng ating mga couples, our couples night, this coming February 13 na po yan, Friday here at Life Giver Binyan Church from 7 p.m. to 9 p.m. po with a fee for only 1,500 pesos. Amen. At syempre, church, we believe in prayer and we believe that may kapangyarihan sa panalangin. Kaya naman, we encourage everyone po na kami po ay samahan every 10 p.m. po sa atin pong 10 p.m. prayer gathering. Ayan, ang link po ay sinasend po natin sa ating pong GC. Amen. And speaking of prayer po, we believe meron tayong kanya-kanyang panalangin. Kaya naman we encourage everyone po na pumunta sa ating prayer booth. Naghihintay na po ang ating prayer partners who will pray for you. Located po yan sa tabi lang ng ating hagdan at pwede kayo pumunta right after po ng ating service. Amen. And also po to all of our parents and guardians na may kids po sa kids room, pwede nyo na watch sila sunduin after po ng ating service. But church, we will never forget ang ating February celebrants. Yes! Amen. Sa mga may birthday po, this February, we will invite you all po to pumunta dito sa unahan. Sige po, dito po tayo. Uy, Yan, meron pa po ba? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, church, we are so blessed sa ating mga February birthday celebrants. Kaya pwede ba, pag-pray natin sila? Ayan, sige po, once again, pwede, okay lang po, batiin po muna natin sila. Sabay-sabay po tayo. In 3, 2, 1. Happy birthday! At with that po, sige po, pag-pray po natin sila. Sige po, taas po natin natin taas po. kamay. Yes, Lord Jesus, Panginoon, maraming salamat, Lord, to all of these people, Panginoon, na dinala mo rito sa simbahan, Panginoon, Lord Jesus. Lord, we pray, Lord, for
for good health, Panginoon, sa kanila, Lord, for this bagong taon na naman, Panginoon, na idinagdag mo, Panginoon, sa buhay nila, Lord, Panginoon. We speak blessing, Panginoon. We speak provision, Panginoon, Lord Jesus. And Lord, Panginoon, we pray, Lord, na as Panginoon, na sa bagong taon na kanilang buhay, Lord, Panginoon, Lord, mas mag-prosper pa sila, Panginoon. And Lord, we pray, Lord, na mas lumalim pa sila sa iyo, Panginoon, mas ma-inlove pa sa iyo, Panginoon, Lord Jesus. Lord, habang dadagdagan ng taon, Lord, mas lumalalim sila sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat to all of these people, Panginoon. Lord Jesus, Lord, tinataas namin sila sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy birthday po. Sige, pwede na po tayong umupo. And that's all po for our announcement. Now, may we invite everyone po. Tayo po tayong lahat. And may we call on Rev Jan for our benediction. Amen. Thank you, Lord. Ilan po rito na bless? Amen. Ilan dito naniniwala na itong taon na to, ini-stretch siya ng Panginoon? Amen. Bakit? Hindi dahil gusto ka lang ni Lord saktan at pahirapan, kundi dahil pinalalaki ka ni Lord dahil ang daming ibubuhos ng Diyos sa'yo. Amen. Let's raise up our hands to the Lord. God, salamat po for wonderful fellowship. Thank you for your word, oh God, na talagang nagpapakita that you're not yet done with us. Binabago mo kami, Panginoon, kinakausap. Lord God, ini-stretch kami because, Lord, you are prepared something great for us this year. We believe that there is a new wine, oh God, na matitikman namin. Pinakamatamis, pinakamasarap, oh God, na bagay na ibubuhos mo sa amin sa taong ito, Panginoon. Lord God, at yun po ay resulta ng faith-stretching move mo sa aming buhay, oh Lord. Salamat po. At naniniwala kami, Lord God, kasama ka namin sa mga challenges and faith-stretching move na ito na mararanasan namin. Let's receive the blessings of the Lord. May the Lord keep you and make His face shine upon you. I receive. May the love of the Lord be with you. I receive. May the fellowship of the Holy Spirit be upon you. I receive. May God bless the work of your hands. I receive. God bless your family. I receive. God bless your ministry. I receive. God bless your studies. God bless your business and your work. And may the Lord use you to advance the gospel and the kingdom of God. In Jesus' name, amen. God bless you all. Thank you so much po. Happy Sunday po sa ating lahat. Magkamayan po muna tayo bago tayo umalis sa ating church. Come on, let's celebrate.